Sa loob ng maraming siglo, ang Russia ay hindi lamang isang bansa. Ito ay isang imperyo at kalaunan naging sentro ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Soviet Union. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Paano naging makapangyarihan ang Russia? Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Upang maunawaan kung paano naging makapangyarihan ang Russia, kailangang balikan ang panahong wala pa itong malinaw na anyo bilang isang bansa. Noong ika-9 na siglo, ang malalawak na lupain sa silangang Europa ay tinitirhan ng iba't ibang tribong Slavic. Wala pang iisang pamahalaan noon, ngunit pinagdurugtong sila ng mga ilog na nagsisilbing daanan ng kalakalan. Sa mga rutang ito dumating ang mga Viking mula sa Hilaga na kilala bilang mga Varangian. Hindi lamang sila mandirigma, kundi mga mangangalakal din na nagtatag ng mga sentrong pangkalakalan sa rehiyon. Isa sa pinakamahalagang lungsod na umusbong ay ang Kiev. Dito nabuo ang Kievan Rus, isang maluwag na federasyon ng mga lungsod-estado na pinamumunuan ng mga prinsipe. Sa mga panahong ito, nagsimulang mabuo ang pinagsasaluhang ugat ng mga Russians, Ukrainians at Belarusians. Mahalaga ang papel ng kalakalan sa pagitan ng Hilagang Europa at ng Byzantine Empire. At dahil dito, yumaman at lumakas ang Kievan Rus. Noong 988, isang mahalagang desisyon ang ginawa ni Prinsipe Vladimir ng Kiev, ang pagyakap sa Kristyanismong Orthodox mula sa Byzantium. Hindi lamang relihiyon ang dinala nito, kundi pati kultura, sining, arkitektura at paraan ng pamamahala. Mula rito, unti-unting nabuo ang natatanging identity ng mga Ruso na hiwalay sa kanlurang Europa ngunit malapit sa tradisyong Byzantine. Sa paglipas ng panahon, humina ang Kievan Rus dahil sa alitan ng mga prinsipe at paghahati-hati ng kapangyarihan. Ang dating nagkakaisang mga lungsod ay nagkawatak-watak. Ang kahinaang ito ang sinamantala ng mga Mongol noong ika-13 siglo. Sa pamumuno ni Batu Khan, apo ni Genghis Khan, sinalakay at winasak ng Mongol Empire ang Kiev at iba pang mahalagang lungsod. Sa loob ng mahigit 2 siglo, napasailalim ang mga Rus sa tinatawag na Mongol yoke, kung saan nagbabayad sila ng buwis at kumikilala sa kapangyarihan ng mga Mongol. May nagawa na akong video tungkol dito, kaya kung gusto nyong panoorin ay narito ang link. Bagamat tila panahon ito ng paghihirap, dito rin nagsimulang umangat ang isang maliit na lungsod, ang Moscow. Sa halip na tahasang labanan ng mga Mongol, ginamit ng mga pinuno ng Moscow ang diplomasya at pagiging tagasingil ng buwis para sa mga Mongol upang palakasin ang kanilang posisyon. Unti-unti nilang napalawak ang kanilang impluensya at nasakop ang mga karatig lupain. Isang mahalagang sandali ang naganap noong ika-14 na siglo nang talunin ng mga hukbo ng Moscow ang mga Mongol sa labanan sa Kulikovo. Bagamat hindi nito agad tinapos ang dominasyon ng Mongol, nagbigay ito ng simbolikong mensahe na maaari nang tumindig ang mga Rus laban sa kanilang mga mananakop. Pagsapit ng ika-15 siglo, tuluyan nang napalaya ng Moscow ang sarili mula sa kapangyarihan ng Mongol. Sa panahong ito'y nabuo ang ideya na ang Moscow ang tagapagmana ng Kristiyanong tradisyon ng Byzantium. Matapos bumagsak ang Constantinople noong 1453, lumaganap sa mga elite at simbahan ang ideya na ang Moscow ang ikatlong Roma. Ipinahihiwatig nito na ang Moscow ang bagong sentro ng Orthodox Christianity at lehitimong tagapagmana ng imperial na kapangyarihan. Dito nagsimulang mabuo ang pundasyon ng modernong Russia, isang estadong may malakas na sentral na pamahalaan, malawak na teritoryo at paniniwalang sila ay may natatanging papel sa kasaysayan. Mula sa abo ng Kievan Rus at sa anino ng mga Mongol, isinilang ang Moscow bilang puso ng isang lumalakas na kapangyarihan na kalaunan ay magiging Russia. Pagsapit ng ika-16 na siglo, tuluyan ang nabuo ang Russia bilang isang pinag-isang estado sa ilalim ng pamumuno ng Moscow. Noong 1547, ipinahayag ni Ivan IV ang sarili bilang Tsar ng Russia. Ang titulong ito ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan,
kundi pahayag na ang Russia ay isang imperyo na may isang sentral na pamahalaan. Sa ilalim ni Ivan IV, pinalawak ng Russia ang mga hangganan nito sa pamamagitan ng digmaan at pananakop, lalo na sa silangan. Sa kanyang pamumuno nagsimula ang ekspansyon patungong Siberia na pangunahing isinagawa ng mga Cossack at pribadong ekspedisyon gaya ng kay Yermak. Ang pagbubukas ng Siberia ay nagbigay daan sa paglawak ng teritoryo at kalaunan ay magiging mahalagang salik sa yaman at lakas ng Russia. Sa paglawak ng teritoryo, naharap ang Russia sa hamon ng pamamahala sa napakalawak na lupain. Ang kapangyarihan ng Tsar ay nakasentro sa Moscow at ang mahigpit na kontrol ng Estado ay naging bahagi ng politikal na kultura ng Russia. Sa kabila nito, nanatiling agraryo ang ekonomiya at ang karamihan sa populasyon ay mga magsasaka na nakatali sa lupa sa ilalim ng sistemang serfdom. Habang lumalakas ang imperyo sa labas, mabagal ang pagbabago sa loob ng lipunan. Noong huling bahagi ng ika-17 siglo at simula ng ika-18 siglo, nagbago ang direksyon ng Russia sa pamumuno ni Peter the Great. Napagtanto ni Peter na hindi makakasabay ang Russia sa mga kapangyarihan sa kanlurang Europa kung mananatili itong hiwalay at tradisyonal. Naglakbay siya sa Europa upang pag-aralan ng agam, teknolohiya at pamahalaan ng mga bansa tulad ng Netherlands at England. Pagbalik niya, sinimulan niya ang malawakang reforma na naglalayong gawing moderno ang Russia. Sa ilalim ni Peter the Great, pinalakas ang hukbong sandatahan at itinayo ang unang modernong navy ng Russia. Ipinatupad niya ang mga bagong paraan ng pagsasanay sa sundalo, gumamit ng makabagong armas at binago ang istruktura ng pamahalaan upang maging mas episyente. Itinatag din niya ang lungsod ng St. Petersburg sa baybayin ng Baltic Sea na nagsilbing bagong kabisera at bintana ng Russia patungong Europa. Ang lungsod na ito ay simbolo ng ambisyon ng Russia na maging bahagi ng mundo ng kanluran. Sa kabila ng mga reforma, hindi naging madali ang modernisasyon. Maraming Ruso ang tumutol sa biglaang pagbabago at mataas ang naging kapalit nito sa buhay at paggawa ng mga mamamayan. Gayunpaman, dahil sa mga reformang ito, kinilala ang Russia bilang isa sa mga pangunahing kapangyarihan sa Europa pagsapit ng kalagitnaan ng ika-18 siglo. Pinalawak pa ang imperyo nung panahon ni Catherine the Great. Sa kanyang pamumuno, nadagdagan ng teritoryo ng Russia sa silangang Europa at sa baybayin ng Black Sea. Pinagtibay ng Russia ang impluensya nito sa Poland at natalo ang Ottoman Empire sa ilang digmaan na nagbigay sa Russia ng mas malawak na akses sa kalakalan at dagat. Kasabay nito, sinuportahan ni Catherine ang sining, edukasyon at pilosopiyang Enlightenment, bagamat nanatiling mahigpit ang kontrol ng Estado sa politika. Pagsapit ng ika-19 na siglo, ang Russia ay isa na sa pinakamalaking imperyo sa mundo na umaabot mula Europa hanggang Asia. Nakamit nito ang mga makasaysayang tagumpay sa digmaang Napoleonic, partikular sa laban ng Borodino at sa paglusob sa Paris na nagpatunay ng lakas ng hukbo ng Russia sa international na entablado. Ngunit sa kabila ng lawak at lakas ng hukbo, nanatili ang maraming suliranin sa loob ng bansa. Mabagal ang industrialisasyon kumpara sa kanlurang Europa at nanatiling atrasado ang kalagayan ng maraming mamamayan. Ang pagkatalo ng Russia sa digmaang Crimean ay naglantad sa kahinaan ng hukbo at infrastruktura nito at nagpakita na hindi sapat ang lawak ng teritoryo upang manatiling makapangyarihan. Bilang tugon, sinimulan ng Estado ang mga limitadong reforma, kabilang ang pagpapalaya sa mga serf noong 1861. Bagamat mahalagang hakbang ito, hindi nito agad nalutas ang malalim na problema sa ekonomiya at lipunan. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, ang Imperial Russia ay isang higanting imperyo, malakas sa panlabas na anyo, ngunit may mga bitak sa loob na kalaunan ay magbubunsod ng revolusyon. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Russia ay isa pa ring malawak at makapangyarihang imperyo sa papel. Ngunit sa loob nito ay lumalalim ang mga problema. Ang karamihan ng populasyon ay nananatiling mahirap kahit pinalayan na ang mga serf noong 1861. Maraming magsasaka ang walang sapat na lupa at nalubog sa utang. Habang sa mga lungsod naman ay mabilis na dumami ang mga manggagawa sa pabrika na humaharap sa mababang sahod at mapanganib na kondisyon sa trabaho. Habang umuunlad ang industriya, lalong lumalawak ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap.
Sa gitna ng mga problemang ito, nanatiling absolutong monarkiya ang pamahalaan. Ang Tsar ang may hawak ng halos lahat ng kapangyarihan at limitado ang boses ng mamamayan sa pamamahala. Maraming intelektual at aktivista ang nagsimulang magtanong kung bakit nananatiling atrasado ang sistema ng Russia kumpara sa kanlurang Europa. Dito unti-unting pumasok ang mga bagong ideya, kabilang ang sosyalismo at Marxismo na nag-alok ng alternatibong landas para sa lipunan. Noong 1905, isang mahalagang pangyayari ang yumanig sa imperyo. Matapos matalo ang Russia sa digmaan laban sa Japan, sumiklab ang malawakang protesta sa buong bansa. Isang mapayapang marcha ng mga manggagawa patungong Winter Palace sa St. Petersburg ang nauwi sa madugong insidente nang paputukan ng mga sundalo ang mga nagpoprotesta. Ang pangyayaring ito na nakilala bilang Bloody Sunday ay nagwasak sa imahe ng Tsar bilang tagapagtanggol ng mamamayan at nagbunsod ng revolusyonaryong damdamin. Bilang tugon, napilitan ang pamahalaan na magbigay ng ilang konsesyon. Itinatag ang Duma, isang anyo ng parlamento at ipinangakong magkakaroon ng mga reforma. Gayunpaman, nanatiling limitado ang tunay na kapangyarihan ng Duma at patuloy na nangingibabaw ang otoridad ng Tsar. Sa halip na tuluyang marisolba, pansamantalang napigil lamang ang galit ng mamamayan. Pagsapit ng unang digmaang pandaigdig, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi handa ang ekonomiya at hukbo ng Russia para sa isang malakihang digmaan. Milyong-milyong sundalo ang nasawi o nasugatan at bumagsak ang supply ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Sa mga lungsod, humaba ang pila sa tinapay at sa kanayunan, maraming pamilyang dumanas ng gutom. Ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan ay tuluyang nawala. Noong 1917, sumabog ang krisis. Nagsimula ang malawakang protesta sa Petrograd dahil sa kakulangan ng pagkain at matinding kahirapan. Ang mga welga ng manggagawa ay sinundan ng pag-aalsa ng mga sundalo na tumangging barilin ang kapwa nila mamamayan. Sa harap ng pagkawala ng suporta ng hukbo at ng lipunan, napilitang magbitiw sa trono si Tsar Nicholas II. Sa sandaling ito, tuluyan nang bumagsak ang monarkiyang Romanov na namuno sa Russia ng mahigit 300 taon. Hindi naglaon, pinaslang ng mga Bolsheviks ang buong pamilya Romanov, kabilang si Nicholas II, ang kanyang asawa na si Alexandra at kanilang mga anak bilang bahagi ng radikal na hakbang upang tuluyang wakasan ang monarkiya at ipatupad ang bagong pamahalang komunista. Matapos ang pagbagsak ng monarkiya, itinatag ang isang pansamantalang pamahalaan na nangakong magdadala ng demokrasya at reforma. Ngunit naharap ito sa matitinding hamon. Patuloy ang digmaan, lumalala ang ekonomiya, at hati ang kapangyarihan sa pagitan ng pamahalaan at mga konsehong manggagawa at sundalo na tinawag na Soviets. Sa gitna ng kaguluhan, naging bukas ang daan para sa mas radikal na kilusan. Sa pagbabalik ni Vladimir Lenin mula sa pagkatapon, pinangunahan ng mga Bolshevik ang panawagan para sa kapayapaan, lupa at tinapay. Noong October 1917, inagaw ng mga Bolshevik ang kapangyarihan mula sa pansamantalang pamahalaan sa pamamagitan ng isang armadong pag-aalsa na pangunahing naganap sa Petrograd. Ang pangyayaring ito na madalas ilarawan ng mga historiador bilang isang revolusyonaryong kudita ang nagwakas sa lumang kaayusang politikal at nagbukas ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Russia. Ang pagbagsak ng monarkiya ay hindi lamang resulta ng isang revolusyon, kundi bunga ng mahabang panahon ng kahirapan, digmaan at kabiguang umangkop sa pagbabago. Mula sa imperyo ng mga Tsar, isinilang ang isang bagong estado na may layuning baguhin hindi lamang ang Russia, kundi ang buong mundo. Matapos maagaw ng mga Bolshevik ang kapangyarihan noong 1917, naharap agad ang bagong pamahalaan sa napakalaking hamon. Wasak ang ekonomiya, hati ang lipunan at sinalubong ang revolusyon ng isang madugong digmaang sibil. Sa pagitan ng 1918 at 1921, naglaban ang Red Army ng mga komunista at ang White Army na binubuo ng iba't ibang grupong kontra-revolusyonaryo. Sa kabila ng kakulangan sa armas at karanasan, nanaig ang mga Bolshevik sa pamumuno ni Vladimir Lenin at noong 1922, formal na itinatag ang Union of Soviet Socialist Republics o Soviet Union. Sa ilalim ng bagong estado,
ipinakilala ang ideolohiyang komunismo na nakabatay sa mga ideya ni Karl Marx. Ang layunin ay lumikha ng lipunang walang uri kung saan ang lupa, pabrika at likas na yaman ay pag-aari ng Estado sa ngalan ng mamamayan. Sa simula, nagpatupad si Lenin ng pansamantalang patakarang pang-ekonomiya na nagpahintulot ng limitadong pribadong kalakalan upang muling buhayin ang ekonomiya. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay noong 1924, nagbago ang direksyon ng bansa. Matapos ang pagkamatay ni Lenin, si Joseph Stalin ang umangat bilang pangunahing pinuno ng Soviet Union. Sa kanyang pamumuno, inilatag ang pundasyon ng pagiging superpower ng bansa sa pamamagitan ng radikal at sapilitang pagbabagong pang-ekonomiya. Nilayo niyang gawing industrial na kapangyarihan ang Soviet Union sa loob lamang na maikling panahon. Pinabilis ang pagtatayo ng mga pabrika, minahan at rilis ng tren. Mula sa isang bansang agraryo, unti-unting naging industrial ang USSR. Gayunpaman, mataas ang naging kapalit ng mabilis na industrialisasyon. Ang sapilitang kolektibisasyon ng agrikultura ay nagdulot ng kaguluhan sa kanayunan at matinding taggutom sa ilang rehiyon na ikinamatay ng milyon-milyong tao. Kasabay ng industrialisasyon, pinagtibay ni Stalin ang mahigpit na kontrol ng Estado. Pinatahimik ang mga kalaban sa politika sa pamamagitan ng malawakang paglilinis, pagpapakulong at pagpapatapon sa mga labor camps. Sa kabila ng takot at panunupil, nakabuo ang Soviet Union ng isang sentralisadong sistemang kayang magpakilos ng napakalaking yaman at lakas paggawa para sa mga layunin ng Estado. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nasubok ang tunay na lakas ng Soviet Union nang salakayin ng Nazi Germany ang bansa noong 1941. Nagdusa ang USSR ng matinding pagkatalo sa mga unang taon ng digmaan, ngunit sa pamamagitan ng industrial na kapasidad at sakripisyo ng mamamayan, nakabangon ang bansa. Inilikas ang mga pabrika sa silangan upang ipagpatuloy ang produksyon ng armas at milyong-milyong sundalo ang ipinadala sa labanan. Ang tagumpay sa mga labanan tulad ng Stalingrad ay nagmarka sa pagbabaliktad ng takbo ng digmaan at nagtulak sa pagkatalo ng Nazi Germany. Pagkatapos ng digmaan, lumitaw ang Soviet Union bilang isa sa dalawang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Malawak ang impluwensya nito sa silangang Europa kung saan itinatag ang mga pamahalaang kaalyado ng Moscow, pinalakas ang hukbong sandatahan at pinabilis ang pagbuo ng mga sandatang nuklear. Noong 1949, matagumpay na nakapagsubok ang USSR ng sarili nitong atomic bomb na nagbigay rito ng kakayahang makipagsabayan sa Estados Unidos. Sa sandaling ito, tuluyang naging superpower ang Russia sa anyo ng USSR. Kung nais niyong malaman kung paano sila nakagawa ng sarili nilang atomic bomb, ay mapapanood niyo ito rito. Sa mga sumunod na dekada, naging sentro ng pandaigdigang tunggalian ang Cold War. Nakipagkumpetensya ang Soviet Union sa Estados Unidos hindi lamang sa lakas militar, kundi pati sa agham, teknolohiya at ideolohiya. Ang paglulunsad ng Sputnik noong 1957 at ang paglipad ni Yuri Gagarin bilang unang tao sa kalawakan ay nagpakita ng kakayahan ng USSR na manguna sa larangan ng siyensya at inobasyon. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, unti-unting lumitaw ang mga kahinaan ng sistemang Soviet. Ang sentralisadong ekonomiya ay naging mabagal at hindi episyente sa paglipas ng panahon. Habang malakas ang militar at impluwensya sa labas, nahirapan ng Estado na matugunan ang pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Gayunpaman, sa loob ng halos kalahating siglo, ang Soviet Union ay nanatiling isang ganap na superpower. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng ideolohiya, industrial na lakas at kapangyarihang militar, nagawang baguhin ng USSR ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo at iukit ang pangalan nito bilang isa sa pinakamahalagang estado sa modernong kasaysayan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Wasak ang karamihan sa Europa, humina ang dating imperyo at dalawang bansa ang umangat bilang pinakamakapangyarihan, ang Estados Unidos at ang Soviet Union. Mula rito nagsimula ang tinatawag na Cold War, isang mahabang panahon ng tensyon kung saan hindi direktang naglaban ang dalawang superpower, ngunit patuloy na nagtatagisan sa ideolohiya, impluwensya at lakas militar. Sa panig ng Soviet Union, malinaw ang layunin, palawakin at protektahan ang sistemang komunista. Matapos talunin ang Nazi Germany,
nanatili ang hukbo ng Soviet sa maraming bansa sa silangang Europa. Dito itinatag ang mga pamahalaang kaalyado ng Moscow na nagsilbing panangga laban sa kanlurang Europa. Para sa pamunuan ng USSR, ang kontrol sa rehiyong ito ay mahalaga upang maiwasan ang panibagong pagsalakay mula sa kanluran tulad ng naranasan sa dalawang digmaang pandaigdig. Kasabay nito, mabilis na pinalakas ng Soviet Union ang kakayahang militar. Matapos makabuo ng sariling atomic bomb noong 1949, nagsimula ang arms race sa pagitan ng USSR at Estados Unidos. Parehong bansa ang nagtipon ng libu-libong sandatang nuklear na may kakayahang magwasak ng buong mundo. Dahil dito, nabuo ang ideya ng mutual assured destruction, kung saan ang digmaan ay nangangahulugan ng pagkawasak ng lahat, kaya't nanatiling malamig at hindi direktang labanan ang tunggalian. Hindi lamang armas ang naging larangan ng kompetisyon, naging mahalaga rin ang ideolohikal na labanan. Ipinakita ng Soviet Union ang sarili bilang alternatibo sa kapitalismo, isang sistemang di umano'y nagbibigay ng pagkakapantay-pantay at katiyakan sa trabaho. Sa pamamagitan ng tulong militar, suporta sa revolusyonaryong kilusan, at impluensyang diplomatiko, pinalawak ng USSR ang presensya nito sa Asya, Africa at Latin America. Isang mahalagang simbolo ng Cold War ang paghahati ng Germany at ng lungsod ng Berlin. Ang pagtatayo ng Berlin Wall noong 1961 ay naging malinaw na sagisag ng paghahati ng mundo sa pagitan ng silangan at kanluran. Para sa Soviet Union, ito ay paraan upang mapanatili ang kontrol sa silangang Germany at pigilan ang pag-alis ng mamamayan patungong kanluran. Sa larangan ng agham at teknolohiya, nagsikap ang Soviet Union na patunayan ang kahusayan nito. Noong 1957, inilunsad nito ang Sputnik, ang kauna-unahang artificial satellite sa kalawakan. Ang tagumpay na ito ay gumulat sa buong mundo at nagpakita na kayang manguna ng USSR sa makabagong teknolohiya. Makalipas ang ilang taon, naging unang tao sa kalawakan si Yuri Gagarin, na lalo pang nagpatibay sa imahe ng Soviet Union bilang isang superpower. Gayunpaman, hindi naging payapa ang lahat. Ilang beses nang muntik mauwi sa digmaang nuklear ang Cold War. Isa sa pinakamapanganib na sandali ang Cuban Missile Crisis noong 1962 nang matuklasan ng Estados Unidos ang paglalagay ng Soviet missile sa Cuba. Sa loob ng ilang araw, nasa bingit ng pandaigdigang digmaan ang mundo. Sa huli, umatras ang magkabilang panig at nagsilbi ang krisis na paalala kung gaano kalapit ang sangkatauhan sa ganap na pagkawasak. Sa mga sumunod na dekada, nagkaroon ng mga panahon ng tensyon at pansamantalang pagluwag. Sinubukan ng mga leader ng Soviet Union na makipag-usap at makipagkasundo sa Estados Unidos ukol sa limitasyon ng armas. Ngunit sa kabila ng mga kasunduang ito, patuloy ang labanan ng impluensya at ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Habang nananatiling malakas sa militar at pandaigdigang politika, unti-unting lumitaw ang mga suliranin sa loob ng Soviet Union. Mabagal ang ekonomiya, kulang ang mga produkto at nahirapan ang sistema na makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa kanluran. Ang digmaan sa Afghanistan noong 1980s ay lalo pang nagpatunay sa mga limitasyon ng kapangyarihang Soviet at nagdulot ng malaking gastusin at pagkadismaya sa loob ng bansa. Sa kabila ng mga kahinaang ito, sa loob ng mahigit 4 na dekada, kinilala ang Soviet Union bilang isa sa dalawang pangunahing superpower sa mundo. Sa panahon ng Cold War, ang Russia sa anyo ng USSR ay hindi lamang isang bansa kundi isang puwersang humubog sa direksyon ng pandaigdigang kasaysayan at nagtakda ng takot, pag-asa at pagbabago sa buong mundo. Pagsapit ng huling bahagi ng 1970s, malinaw na kahit nananatiling makapangyarihan ng Soviet Union sa papel, unti-unti na itong nahuhuli sa loob. Malakas pa rin ang hukbo at malawak ang impluensya sa ibang bansa, ngunit ang ekonomiya ay mabagal at hindi epesyente. Dahil sentralisado ang sistema, nahirapan itong makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at pangangailangan ng mamamayan. Karaniwan ang kakulangan sa pagkain at mga pangunahing produkto at dumarami ang pagkadismaya ng mga tao sa araw-araw na buhay. Sa gitna ng mga problemang ito, pumasok ang digmaan sa Afghanistan noong 1979. Inasahan ng pamahalaan na mabilis itong matatapos, ngunit tumagal ang labanan at naging mabigat na pasanin sa ekonomiya at moral ng bansa. Libu-libong sundalo ang nasawi at nagastos ang malaking bahagi ng pondo ng Estado.
Para sa maraming mamamayan, ang digmaang ito ay naging simbolo ng pag-abot ng limitasyon ng kapangyarihan ng Soviet. Noong 1985, naging leader ng Soviet Union si Mikhail Gorbachev. Batid niya na hindi maaaring ipagpatuloy ang lumang sistema, kaya't sinimulan niya ang mga reforma upang iligtas ang bansa mula sa tuluyang pagbagsak. Ipinatupad niya ang perestroika na naglalayong baguhin at pasiglahin ang ekonomiya at ang glasnost na nagbibigay ng mas malawak na kalayaan sa pagpapahayag at pagbubukas ng mga usaping dati bawal pag-usapan. Sa unang pagkakataon, lantad na napag-usapan ang mga pagkukulang ng Estado, katiwalian at mga trahedya sa nakaraan. Ngunit sa halip na agad palakasin ang sistema, nagbukas ang mga reforma ng mas malalim na problema. Habang lumuluwag ang kontrol ng pamahalaan, humina rin ang kapangyarihan ng sentral na Estado. Dumami ang protesta at muling umusbong ang mga kilusang nasyonalista sa iba't ibang republika ng USSR. Ang mga bansang matagal nang nasa ilalim ng kontrol ng Moscow ay nagsimulang manawagan ng mas malaking otonomiya at kalaunan ganap na kalayaan. Sa silangang Europa, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Noong 1989, bumagsak ang Berlin Wall, isang makapangyarihang simbolo ng Cold War. Hindi na gumamit ng puwersa ang Soviet Union upang pigilan ang pagbagsak ng mga pamahalaang komunista sa rehiyon. Ang desisyong ito ay nagmarka ng pagtatapos ng kontrol ng USSR sa Eastern Bloc at malinaw na senyales ng paghina ng impluensyang Soviet sa labas ng bansa. Sa loob mismo ng Soviet Union, lalo pang lumala ang krisis. Humina ang ekonomiya, nagkulang ang supply ng mga bilihin at nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng mga reformista at ng mga konserbatibo sa pamahalaan. Noong Agosto 1991, isang bigong kudita ang isinagawa ng mga hardliner na nais ibalik ang mahigpit na kontrol ng Estado. Nabigo ang tangkang ito, ngunit lalo nitong pinahina ang otoridad ng pamahalaang Soviet at ni Gorbachev. Matapos ang kudita, sunod-sunod na idineklara ng mga republika ng Soviet Union ang kanilang kalayaan. Noong December 1991, formal na binuwag ang USSR. Natapos ang halos 70 taong pag-iral ng isang estadong minsang naging isa sa dalawang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang Russia ang kinikilalang tagapagmana ng Soviet Union, ngunit hindi nito namana ang buong lakas at impluensya ng dating imperyo. Sa mga sumunod na taon, naharap ang Russia sa matinding paghihirap, bumagsak ang ekonomiya, tumaas ang kahirapan at lumiit ang impluensya ng bansa sa pandaigdigang politika. Mula sa pagiging superpower, ang Russia ay pansamantalang naging isang bansang naghahanap muli ng direksyon at pagkakakilanlan sa bagong kaayusan ng mundo. Ang pagbagsak ng USSR ay hindi lamang pagtatapos ng Cold War, kundi isa ring paalala na kahit ang pinakamalakas na kapangyarihan ay maaaring bumagsak kapag nabigo silang umangkop sa pagbabago. Mula sa rurok ng kapangyarihan, napilitan ng Russia na magsimula muli, isang yugto na magbubukas ng panibagong kabanata sa kasaysayan nito. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, naiwan ng Russia sa isang malalim na krisis. Ang dating sentralisadong ekonomiya ay biglang binuksan sa malayang pamilihan, ngunit hindi handa ang bansa para sa ganitong biglaang pagbabago. Noong dekada 90, bumagsak ang produksyon, tumaas ang kawalan ng trabaho at maraming mamamayan ang nawalan ng ipon at katiyakan sa buhay. Sa panahong ito, humina ang estado at ang kapangyarihan ay napunta sa kamay ng iilang mayayamang negosyanteng kilala bilang mga oligarch. Sa mata ng marami, ang Russia ay tila isang bansang natalo at nawalan ng dating impluensya sa mundo. Pagsapit ng taong 2000, nagbago ang direksyon ng bansa sa pag-upo ni Vladimir Putin bilang Pangulo. Isa sa mga unang layunin ng kanyang pamumuno ang pagpapatibay muli ng kapangyarihan ng Estado. Unti-unting ibinalik ng pamahalaan ng kontrol sa mahalagang sektor ng ekonomiya, lalo na sa langis at natural gas. Dahil sa mataas na presyo ng enerhiya sa pandaigdigang pamilihan, mabilis na nakabangon ang ekonomiya ng Russia. Dumaloy ang pondo sa estado, tumaas ang kita ng pamahalaan at bumuti ang antas ng pamumuhay ng maraming mamamayan kumpara sa magulong dekada 90. Kasabay ng pag-angat ng ekonomiya, muling pinalakas ang hukbong sandatahan. Pinondohan ang modernisasyon ng mga armas, pinalakas ang nuclear forces at pinahusay ang kakayahan ng militar na kumilos sa loob at labas ng bansa. Sa ganitong paraan,
ipinakita ng Russia na nananatili itong isang pangunahing kapangyarihang militar kahit wala na ang lawak ng dating Soviet Union. Sa larangan ng pandaigdigang politika, unti-unting iginiit ng Russia ang sarili bilang isang bansa na may sariling interes at hindi basta-basta sumusunod sa kanluran. Tumutol ito sa pagpapalawak ng NATO sa silangang Europa na itinuturing nitong banta sa pambansang seguridad. Sa mga sumunod na taon, naging mas aktibo ang Russia sa mga isyung pandaigdigan mula sa gitnang silangan hanggang sa Europa. Isang mahalagang sandali ang naganap noong 2014 nang isama ng Russia ang Crimea sa teritoryo nito matapos ang isang kontrobersyal na referendum. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng Russia at ng kanluran at sinundan ng mga parusa mula sa Estados Unidos at European Union. Sa kabila nito, ipinakita ng Russia na handa itong ipaglaban ng mga interes nito kahit pa may kapalit sa ekonomiya at diplomasya. Sa gitnang silangan, lalo pang pinalakas ng Russia ang presensya nito, partikular sa Syria. Sa pamamagitan ng interbensyong militar simula 2015, naging mahalagang manlalaro ang Russia sa riyon at muling nakakuha ng impluensya sa pandaigdigang usaping panseguridad. Ipinakita nito na kayang makipag-ugnayan at makipagtunggali ng Russia sa iba't ibang kapangyarihan sa mundo. Sa kabila ng pagbabalik ng impluensya, nananatili ang mga hamon sa loob ng bansa. Umaasa pa rin ang ekonomiya sa enerhiya at limitado ang paglago sa ibang sektor. May mga issue rin hinggil sa kalayaan sa politika at karapatang pantao. Gayunpaman, sa pananaw ng Estado, mas mahalaga ang katatagan at soberanya kaysa sa mabilis na pagbabago. Sa kasalukuyan, nananatiling makapangyarihan ng Russia, lalo na sa militar at sandatahang nuklear, ngunit patuloy itong nahaharap sa pandaigdigang tensyon. Lalo itong naging malinaw sa pagsiklab ng digmaan sa Ukraine noong 2022 na nagdulot ng matinding epekto sa ugnayan nito sa kanluran at sa pandaigdigang ekonomiya. Sa mga pangyayaring ito, ipinapakita ng Russia ang determinasyon nitong ipagtanggol ang sarili nitong interes kahit na may kaakibat na kritisismo, parusa at hamon sa ekonomiya. Mula sa Kievan Rus hanggang sa makabagong estado ngayon, malinaw ang tema ng kasaysayan ng Russia. Ang patuloy na paghahangad na manatiling makapangyarihan at may boses sa direksyon ng mundo. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, patuloy nitong hinuhubog ang sariling papel sa pandaigdigang entablado at ang magiging direksyon nito ay may epekto sa buong daigdig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito.